Ilang minuto lang may dumating na ambulansya. Halos di na siya makangiti sa sobrang sakit ang nararamdaman. Halos makapasok lang siya ng ER na maramdaman niya ang pagsabog ng tubig at pakiramdam na parang matatais siya na hindi niya alam. Mabilis siyang pinasok sa may operating room. Humahangos din pumasok doon si Marco at mabilis hinawakan ang kamay niya. "You can do it, Mika." At marahang pinisil ang kamay niya. "Hayop ka, Marco. Ang sakit-sakit mga anak." Ngawing sigaw niya. "Just relax, Mika." Kinakabahang sabi rin ni Marco. "How can I be relaxed? Palit kaya tayo? Ikaw ang umiri ditong hayop ka." Galit pang sigaw niya sabay ire. Nakakatatlong iri pa lamang siya na marinig ang pag-iyak na isang sanggol. Nang sumunod medyo nahirapan siya, pero pagkaraan ng 10 minuto narinig na naman niya ang pag-iyak ng isa pa. "Congratulations, you are too brave. Bihira lang kayang inormal ang kambal," sabi ng OB sa kanya. Nang lipat sa kanila ang mga kambal, mabilis siyang napaiyak. "They are so lovely." Nakangiti siyang nagpasalamat. Pagkatapos noon, wala na siyang maalala dahil unti na siyang natulog dahil sa pampatulog na tinurok sa kanya. 3 months after. "Umiiyak na naman ang baby Margaret namin." Ngiti niya habang kinukuha sa may crib ang umiiyak na anak, habang si Marcos naman tulog na tulog. "Come here, apo." Ngiting sabi ng daddy niya at mabilis nilapag sa may kandungan nito si Margaret na kaagad namang tumahan. Gustong gusto kasi nito ang daddy niya. "Nako daddy, mukhang hiyang na hiyang talaga sa si Marga. Mukhang lolos girl na kaagad." Ngiti niya rito. "Anak, ganito ka rin ng bata ka. Mas gusto mo ako kaysa sa mami mo?" Ngiti rin to sa kanya. Masaya niyang tinitigan ng anak niya na kamukhang kamukha niya. Samantalang kamukhang kamukha naman ni Marco si Marcos. "Yaya, ikaw na munang tumingin kay Marcos ha. I'll just take a shower." Mabilis sasabi niya at lumabas sa may baby's room na katabi lang ng kwarto nila ni Marco. Nagdesisyon silang dun muna tumira sa bahay ng daddy niya dahil wala itong kasama. Sila naman ni Marco ay nananatiling civil sa isa't isa, pero maalaga naman pagdating sa mga anak nila. Mabilis siyang naghubad ng damit at tumapat sa shower. Pero halos mapasigaw siya nang maramdaman may biglang tumapat mula sa may likuran niya. Nang lingon niya, kita niya si Marco. Nakahubad din at seryosong nakatingin sa kanya. "Marco, anong ginagawa mo rito? I thought you're at the office." Gulat na tanong niya. Pero hindi siya nito sinagot. Bagkus, mabilis siya nitong nasandal sa pader at hinalikan. "Marco, what are you doing?" Iwas niya rito. "Teka, are you drunk?" Gulat na tanong niya. Pero mabilis ulit siya nitong hinalikan at tinawakan ang magkabilang mga kamay niya at tinikit sa pader ng banyo. "Marco, ano ba?" At malakas siyang kumula mula rito. "Why? Pati ba sa paghalik ko, si Miko pa rin ang naaalala mo?" Galit na sambit nito. "Damn you, Marco. Kailan ba matatapos yung issue mo na yan?" Galit na ring sagot niya. "Just answer me. Siya pa rin ba ang naiisip mo, ha? At ng araw na magtalik tayo ng birthday ko, ini-imagine mo ba na sana siya na lang ako?" "You know what? I am so tired of this." Ines na sabi niya at nilampasan to. Kinuha ng tuwal at nagpunas ng katawan. Pero na makalabas siya ng kwarto, mabilis siya nitong natulak sa may kama at nakababawan. "Tell me, Mika, sino nakikita mo?" Seryosong tanong nito. "Of course, ikaw nakikita ko, Marco. Because Miko did not treated me like the way you do." Madaing sabi niya rito. Sa sobrang inis, marahas siya nitong pinaghahalikan at nang sakupin at pisirin nito ang magkabilang niyang dibdib, mabilis din siyang napaungol. Lalo na nang umpisahan pa nitong sipsipin na magkabila niyang dunggot. "Marco, please." "Yes, that's it. Say my name. Gusto ko ako lang titingnan mo. Ako lang iisipin mo at ako lang gagawa sa'yo nito. Because you're only mine, Mika." Ilang sandali pa ay nagkaroon ng kaganapan sa pagitan nilang dalawa at naramdaman niya ang kasukdulan. Halos manlambot siya pero hindi siya nakahuma nang buhatin siya nito at iupo naman sa may dulo ng vanity mirror niya. Kalahati ng pang-upo niyang naandoon habang nakabuka naman ang mga hita niya sa harapan nito. Pabagsak itong humiga sa may tabi niya at niyakap siya sa may bewang. Mabuti na lamang at soundproof itong kwartong ito. "Okay, I will give you a year to rest. From now on, just take a pill." Mas masarap kasi kung sa loob ilalabas. Ngisi nito at mabilis siyang hinalikan sa balikat.
Ilang minuto tong nanatili doon nang marinig niyang mumunti nitong mga halik. Nakatulog na siguro sa kalasingan at kapaguran. Malayo naman niya tong tinitigan. This is the very first time na naging intimate sila sa isa't isa pagkatapos ng pag-aaway na noon, at yon ang pinakamahagang naging pag-uusap din nila. Namiss niya ang dating Marco na kahit masungit palagi siyang pinapansin. Unlike ngayon, halos hindi siya pansinin kung di lang dahil sa kambal. Kaya nagulat siya nang bigla siya nitong pasukin sa may banyo kanina. Dahan-dahan niya tong iniayos at kinumutan. Siya naman ay tinuloy ang pagligo pagkatapos ay mabilis na nagbihis para balikan ang kambal. Nang bumalik sa kwarto ng mga to, kita niya, nakatulog na pala ang daddy niya habang may hawak na pacifier na siyang kinangiti niya. His dad really loves her children. Nang tignan ng kambal, mahimbing na rin ng mga tong natutulog. Mabilis siyang umupo sa tabi ng daddy niya at pinagmasdan to. Masaya rin siguro kung di na magkakalit sa kanya si Marco. Somehow she understands him. Maybe natatakot to na baka narilito siya, naguguluhan sa nararamdaman dahil nga sa kakambal nito. Pero siguradong sigurado na siya sa nararamdaman niya. Si Marco ang mahal niya, pero paano ito maniniwala? Ano ang kailangan niyang gawin? Maybe she also needs to have some effort para maniwala to sa kanya. Maybe she needs to know more about Marco, kung anong mga gusto at ayaw nito, and she needs to do some research. Mabilis siyang napangiti. Ngayon pa ba siya susuko? Ngayong unti-unti nang natutupad lahat ng mga pangarap niya. No way! Ngayon pang nadiligan na naman ang petsay niya at inaasahang muli pang madidiligan sa mga susunod pang araw. Linggo ng umaga, sabay na umiiyak ang kambal. Mabutit merong yaya ang mga anak niyang nakakatulong niya. Kung di, baka nabaliw siya kung sino uunahin sa dalawa. Kinuha niya si Marcos at pinadede gamit ang bote nito. Di kasi nakapagpa-breastfeed dahil maliit ang butas ng nipple niya. Nahiya naman siya na ipasipsip kay Marco dahil baka isipin nito siya lang ang may gusto nun. Bigla tong tumahimik at seryoso siyang tinitigan habang umiinom ng gatas. Para siyang tumitingin sa little version ni Marco. Nang bumukas nga ang pintuan, pumasok si Marco. Wala tong pasok sa opisina. Habang ang daddy naman niya ay nasa may garden at tinitingnan ang mga bago nitong halaman. Hello, my baby? Baling ni Marco kay Marcos. Kita naman niyang kinaway-kaway ng anak niya ang mga kamay nito. Dahan-dahan tong kinuha ni Marco kaya hindi maiwasan, masagi nito ang dibdib niya. Nakita pa niya nagtagal ang tingin ni Marco roon sa siyang kinailing niya. Mabilis siyang lumapit kay Marga na nakahiga sa may crib habang hawak-hawak ang laruan nito. Palangiti ang anak niyang babae habang iyakin naman ang anak niyang lalaki. Yaya, sige na, linisin mo muna ang bote ng kambal. Biglang baling niya sa yaya nito. Mabilis tong tumango bago tuloy yung umalis. Marco, magluluto ako. Do you prefer anything? Seryosong tanong niya rito. Caldereta would be great. Seryosong sabi nito. Is that your favorite food? Well, kinda, but I like everything. Seryoso pa rin sabi nito. How about your favorite color? Black and white. Simpleng sabi nito. Favorite place? Sunod-sunod na tanong niya. Wait, why are you asking me that question all of a sudden? Nagtatakang tanong nito. Well, I just wanna know you more. Marcos is sleeping, I forgot. I still have drafts to finish. Mabilis na sabi nito at dahan-dahan, binaba si Marcos sa may kabilang crib. Bago pa makatalikod si Marco, mabilis niya itong nahawakan sa may braso. Marco, are you still mad at me? Mika, can we talk some other time? Mabilis siyang tumango at dahan-dahan, binitawan ang braso nito. Mabilis tong lumabas at sinira ang pinto. Nang bigla ito ulit bumukas at bumungad sa kanya ang daddy niya, habang tulak-tulak to na isa nilang kasambahay. Seryosong nakatingin sa kanya ang daddy niya. What's wrong, anak? Wala ho, dad. Kakatulog lang po ng mga kambal. Ngiti niya rito. Anak, I know, hindi kayo okay ng asawa mo. Would you mind if I ask you why? Dad, alanganin pang sabi niya rito. Come on, anak, you can say everything to me. Muna lang lumipat kayo, akala mo ba hindi ko alam? Bihira lang kayo magpansinan? Malungkot na sabi nito. Well, Dad, ang kapatid kasi ni Marco na si Miko ang fiancé ko. But Miko died the day of our wedding. Kaya hindi naniniwala sa akin si Marco na siya na ang mahal ko. At hindi na si Miko because they're twins. Malungkot ding paliwanag niya. But, do you really love him as he is? Of course, Dad. I really love him so much.
Hindi lang niya yung nakikita dahil mas pinaniniwalaan ang sarili niyang paniniwala. Don't worry anak, magiging maayos din kayong dalawa. Ngiti nito sa kanya na mukhang may binabalak. Ginugol niya ang buong araw sa pag-aalaga sa kambal. Pinagluto niya rin si Marco ng kaldereta, hindi man ito kinompliment. Nagpasalamat to sa kanya na siyang kinangiti niya. Kinagabihan nang pumasok ng kwarto nila na abutan niya to, nag-aayos ng maleta nito. Aalis ka? Takang tanong niya. Kunot noon naman tong napatingin sa kanya. Yes, I have a 3 days 2 night seminar at Iloilo. Wait, but parang di mo alam? Dad told me that you wanna go with me para naman daw makapaglibang ka kahit sandali. Seryosong sabi nito. Mabilis siyang natigilan at napaisip. Her dad told Marco that? Teka, ito bang ibig sabihin ng itinandari niya kanina? Yeah. Kaso baka mamiss ko kasi ang kambal kaya hindi. Nandiyan naman ang mga yaya nila. And besides, Dad told me na siyang bahala sa mga apo niya. Seryosong sabi ni Marco at mabilis isinara ang maleta. Wala naman sigurong masamang mag-enjoy paminsan-minsan at baka ito na ang tamang pagkakataon para maging okay ulit sila ni Marco. Pero kung ayaw mo, no, I'm okay. I'll go with you. At mabilis tumingkayad para sana kunin ang maleta sa taas ng closet, kaso masyado tong mataas. Naramdaman na lang niya mula sa may likuran niya si Marco, at ito mismo ang kumuha ng maleta kaya ramdam na ramdam niya ang init na binubuga ng katawan nito. Let me. Mahinang bulong nito sa may tenga niya. Halos magtagasan pang balahibo niya dahil sa ginawa nito. Mabilis naman siyang nag-iwas. Nilapag nito sa may kama ang maleta at nagsimulang mag-ayos ng mga damit na dadalhin. Si Marco ay nasa banyo na at sa palagay niya nag-shower. Sakto paglabas nito ay pagsara niya naman ng maleta. Nakatapis ng to ng tuwalya kaya't kitang-kita niya ang masarap na katawan nito. Magandang katawan nito. Di niya natagalan ng mainit na titig nito kaya mabilis siyang pumasok ng banyo at nag-shower. Pero nang tingnan na ang lalagyan ng tuwalya, napatakip siya na may noo. Sa sobrang pagmamadali wala siyang nadala kahit na ano. Magkatabi lang naman ang pinto ng banyo at walk-in closet kaya't mabilis na lang siyang naglalakad. Sumilip siya sa may paligid. Hinahanap si Marco. Mukhang lumabas na to. Kaya nagmamadali na rin siyang lumabas. Pero nagkamali siya ng tapak dahil basa ang paa niya at mabilis na nag-slide pahiga. Damn, she's naked. Akmang tatayo siya nang biglang bumukas ang pintuan at makita siya ni Marco. Mabilis nang lumapit sa kanya. What happened? Takang tanong nito at di maiwasang tumitig sa magkabila ang dibdib niya. Mabilis na yung tinakpan pati na ang kabibi niya na lantad na rito. Marco, close your eyes. Ines na sabi niya. Kagad naman tong napangisi. Why should I? Basta, close your damn eyes. Ines na sabi niya at mabilis tumayo. Hindi niya to tinignan kung talaga bang nagpikit to ng mga mata. Daan-daan siya naglakad at pumasok na sa may walk-in closet. Nakakahiya naman. Ano ka ba, Mika? Ang clumsy mo naman. Inis pang sermon niya sa sarili. Pero teka, ba't nga ba siya nahihiya? Dati nga halos ibandera pa niya ang katawan kay Marco. At isa pa, kahit naman nanganak na siya, sexy pa rin naman siya. Nagkalaman lang naman siya ng konti. Na makapabihis ng 90s, mabilis siyang lumabas. Pero nagulat na makita si Marco sa harapan ng pintuan. Ano ka ba? You scared the hell out of me. Ines na sabi niya. Pero matagal lang siya nitong pinakatitigan pagkatapos hinilang likuran ng ulo niya para halikan ng mariin. Mabilis din siya nitong nasandal sa may pader habang nakahawak to sa may bewang niya. Nang bumaba pa ang mga halik nito sa may leeg niya, kaagad siyang napaungol. Marco, sandali lang. Awat niya rito. Kailangan niya pa kasing silipin ng mga kambal. Why? Sagot nito sa pagitan ng paghalik nito sa may leeg niya. Titignan ko pa kasi ang kambal. Sigaw niya nang sipsipin nito ang leeg niya. Don't worry, I already checked them. At mabilis siya nitong binuhat papunta sa may kama. Binaba siya nito roon at iniupo. Marco? Mabilis na naghubad at tumambad naman sa kanya ang handang-handa nitong pagkalalaki. Mabilis kinuha nitong isa niyang kamay at pinatong doon. Pero Marco, hindi ko alam kung... Shh! I will teach you how. Puto nito sa sasabihin niya. Nang simulan niya itong itaas baba, napatingala ito at napapikit. Napapaungol na rin ito.
Dahil nakaupo siya sa gilid ng kama, inutusan siya nitong lumuhod sa may taas. Halos magkapantay na tuloy sila. Maya-may gumanti na rin ang kamay nito sa pagpapaligaya sa kanya. Unti-unti inihiga siya nito sa kama at narating niya ang sukdulan sa ginagawa nilang dalawa. Sa pagkakataong yon, pinunasan nito ang pagkababae niya gamit ang tissue na nasa may side table. Magpahinga ka na, maaga pa tayo bukas. Seryosong sabi nito. Kaagad naman siyang nagulat. Ha? Pero paano ka? Alam niyang nabitin to at tiyak sasakit ang puso nito. No, I'm okay. Sige na. Pero nabitin ang sasabihin nito na mabilis siyang bumaba sa may kama. Lumuhod sa harapan nito at pikit matatong sinubo. Mika! Protesta pa nito at tinutulok pa nga ang ulo niya. Gusto niya rin tong masiyahan kahit hindi naman niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Gusto niyang mapangiti ng unti-unti umungol ito dahil alam niyang nasisiyahan na to sa ginagawa niya. Damn, Mika, where did you learn that? Wala, it's just instinct. Ngayon patas na tayo. Ngisi niya rito. Napailing na lang to sa kanya at mabilis na nagpunas. Binuhat siya nito na siyang kinabigla niya at inihiga siya sa may kama. Good night, sleep well. Seryosong sabi nito at hinalikan siya sa noo bago siya kinumutan. Di na siya umangal pa at gumiti na lamang dito. Good night, Marco. At mabilis nang pumikit. Isang petsay at talong na naman ang sumaya ngayong gabi na siyang kinangising niya. Kinabukasan, maaga siyang gumising para tingnan ang kambal. Pagpasok sa baby room, ang sarap ng tulog ng mga to. Ang sarap din ng tulog ng daddy niya na nasa baby room na tulog. Kagad siyang napangiti. Masayang masya dahil bumalik ang dating daddy niya. Ang daddy niyang maalaga at mapagmahal. Pagkatapos, mabilis siyang bumaba at nagluto ng breakfast. Kapag kasi may oras siya, mas gusto niyang pagsilbihan si Marco. Ilang sandali pa, bumaba na rin ang bagong ligo na si Marco. Good morning! Masaya ang bati niya rito. Morning! Seryosong sabi nito at umupo na sa may hapagkainan. Anong oras pala tayo aalis? An hour from now. Ang kambal, tulog pa ba? Tanong nito habang naghihiwa ng ham sa may plato. Oo, ang sarap nga ng tulog nila eh. Mukhang gustong-gustong presensya ni Dad. Ngiti niya rito. What are you still doing? Kumain ka na rin. Seryosong sabi nito sa kanya. Napansin siguro nitong nakatayo pa siya roon at nakatingin lamang dito. Sige lang, medyo nagda-diet kasi ako eh. Ngiti niya rito. Mabilis tong napakunot noo pagkatapos tiningnan siya mula ulo hanggang paa. What's wrong? You're not fat. Your curves are still on the right places. May anak ka na, hindi mo na kailangan pang magpaganda? Ismid nito sa kanya. What's wrong with being beautiful kahit may anak na? Don't you think it's also good for you? Dahil masasabi ng mga taong makakakita na magaling kang mag-alaga. Taas kilay niyang sabi rito. Having a woman is not a trophy and besides, you're not single anymore. Kaya ayoko lang yung mga sinusuot mong ganyan. Sita nito sa maikling cotton shorts na suot niya at spaghetti strap na damit. Marco, you know me. I'm Mika Villa-Agustin. I don't wear old-fashioned clothes. Ismid din niya rito. You are Mrs. Mika Gamboa now. Always remember that. Inis niya tong binilatan kahit di nito nakikita. At nang matapos, mabilis din tong tumayo at sinabihan siyang bilisan. Pagkatapos tigpitin ng mesa, naligo na rin siya. Isang high-waist maong pants ang suot niya at white crop top, sleeveless top. She's very proud to show off na wala siyang stretch marks. Kung meron man sigurong minimal lamang. Na matapos magbihis, pinuntahan niya ang kambal. Si Marco ay nasa labas para dalhin sa kotse ang mga maleta nila. Kaagad niyang hinalikan ng kambal. Ito ang unang pagkakataon na iiwan niya mga to, parang nahihirapan siya. Good morning, anak. Bati sa kanya ng daddy niya. Good morning, Dad. Kayo na po munang bahala sa kambal. Ngiti niya rito. Sure, no problem, anak. Basta kapag uwi niyo, siguraduhin niyo, maayos na kayo ng asawa mo. At mas okay sana kung bibigyan niyo pa ako ng mas marami pang mga apo. Ngiti nito sa kanya. Dad! Saway niya rito habang nakangiti. Nang pumasok si Marco sa kwarto, kaagad naman tong napatingin sa kanya, pero mabilis ding nag-iwas ang tingin. Mukhang may sasabihin pa to pero mas minabuti pa na wag nang magsalita dahil nakatingin ang daddy niya. Na makapagpaalam, mabilis din silang bumaba. Pero pagsakay niya pa lang sa may sasakyan nito, may iniabot na to sa kanyang isang jacket. Come on, wear this. Ano to? Takang tanong niya.
A jacket? Taas-kilid na sagot nito. I know what I mean is, para saan to? Kunot noong tanong niya. Malamig. Nakalabas ang tiyan mo. Baka kabagin ka. Seryosong sabi nito at nakatingin sa daan. Mabilis siyang tumingin sa labas at kitang-kita ang mainit na sikat ng araw. Tumatagos pa yun sa loob ng sasakyan dahil summer na ngayon. Are you kidding me, Marco? Kita mo ring tirik na tirik ng araw. Tsaka anong uubuhin, Marco? Tiyan na nakalitaw, hindi likod. Mukha ba akong likod? Kahit na. Tsaka ba't pinapakita mo yung tiyan mo and dami namang stretch marks? What? Are you serious? Ako? Maraming stretch marks? How dare you? Ines na sabi niya at tumalokip-kip. Sa sobrang inis, sinampas na rito ang hawak ng jacket. Ikaw nga magsuot yan para mamatay ka sa init? Buisit na sabi niya na hindi na ito pinansin. Di pa nga sila halos nagtatagal ng 1 oras magkasama. Binubuisit na siya nito. Pero kailangan niyang kumalma. Baka matuyot siya mamayang gabi. Bigla siyang napangisi sa naisip. Masyado na siyang namimihasa. Why are you smirking? Are you killing me in your mind? Biglang baling nito sa kanya. What if I am? Mabilis nitong inismiran at di na nagsalita. Ayaw niya tong kausapin. Na makarating sa may airport, ilang minuto lang silang naghintay bago makasakay. Halos 2 oras din na naging biyahe nila. Sa isang luxury hotel sila nagpunta ni Marco sa may Mandurriao, Iloilo. Halos mapangiti siya na makitang lugar. This hotel is so good. Napakaganda ng ambience. Nang silipin niya kanina, meron ding swimming pool. Ito lang unang beses na mag-e-enjoy siya pagkatapos mag-asawa. But of course, she already misses her babies. Tinawagan niya ang daddy niya para ipaalam na nakarating na sila sa lugar. Magpahinga ka muna, may kailangan na ako asikasuhin. After this, we'll eat lunch. Mabilis sasabi sa kanya ni Marco bago pinatungan ng coat ang suot nitong polo shirt. Mabilis siyang tumango. Halos 1 oras na siyang paikot-ikot sa kama pero hindi pa rin siya makatulog. 10:00 pa lang kasi ng umaga at di naman siya napagod sa biyahe. Total mukhang matatagalan pa si Marco, mabilis na siyang tumayo. Inayos lang niya ang buhok at mukha at pagkatapos ay lumabas na. Gusto niya mag-ikot-ikot dito sa may hotel. Nakita niya may bar din pala dito, fitness gym at marami pang ibang mga amenities. Na mapatingin sa isang sulok may nakita siyang pamilyar na likod ng isang lalaki habang may kausap to sa cellphone. Dahil sa kuryosidad, mabilis na tong nilapitan at halos mapamura siya na makilala ito. Well? Gulat na sabi niya. Mabilis naman ang laki ang mata nito pagkatapos nagpaalam na sa kausap nito sa cellphone. Mix? Gulat din na sabi nito. Oh my gosh, it's really you! Masayang sambit niya, tinapigilan ang sarili na yakapin ito. Gumante naman to ng yakap sa kanya. How are you? After graduation, wala na akong balita pa sa'yo. Ngiting sabi ni William at inaya siya na maupo sa lounge na naroon. Well, as you know, I'm a happy mom of twins. How about you? Any girlfriend? Well, wala pa kasi ako nahahanap na kamukha mo. Sabay tawa nito. But, seriously, you still look gorgeous as before. Lalo ko pa yatang gumaganda. Mabilis na naman tong hinampas sa may balikat. Well, I can see na hindi ka pa rin nagbabago. Teka nga, ano pa nang ginagawa mo rito? Takang tanong niya rito. Nang biglang may lumapit sa kanila na isang babae. Excuse me, sir. You're meeting with Mr. Can you cancel it for me, please? Ngiting baling nito sa babae. Mabilis tong tumango bago umalis. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya rito. Sir? You mean, no way! Manghang sabi niya rito. Well, as you know, hindi lang naman puro pambababae ang alam ko and besides, 2 kami ni Trina na nagmamanage dito. Ngiti nito sabay kindat sa kanya. Mabilis naman siyang nalungkot. Hey, Mix, are you okay? Yeah, of course. Alanganing ngiti niya. I am just happy for you. Buti pa kayo natupad yung mga pangarap nyo. Samantalang ako nasa bahay lang. Kundi nagpapalit ng diaper, gumagawa ng gatas. Mapait ng ngiti niya. Pero hindi ako nagrereklamo ha. My twins are my biggest blessings. Pero alam mo yun? Paliwanag niya rito habang nakangiti. Yeah, I understand. You can still pursue your dreams, hindi pa huli ang lahat. By the way, ano palang ginagawa mo rito? Vacation? Marco has business here. Sumama lang ako para makapag-unwind kahit papaano. Ngiti niya. Nang biglang mapaisip.
Baka nakabalik na si Marco sa hotel room nila at hinahanap siya. Well, sorry ha. Pero I have to go na baka kasi hinahanap na ako ni Marco. Paalam niya rito sabay tayo. Okay. If you need anything, just tell me. Take care, Mix. Ngiti nito. Mabilis siyang tumango at kumaway pa rito bago tuluyang umalis. Na makabalik sa may hotel room wala pa si Marco, pero ilang sandali lang dumating na rin to. Mag-aalas 12 na nang bumaba sila para mag-lunch. Grabe. Sobra siyang nabusog sa sarap at ganda ng service dito sa may hotel. Mika, bukas na lang tayo mamasyal sa lugar ha. Marami kasi ang agenda for today. You can rest at our room. Huwag kang lalabas nang di mo ako kasama. Biglang sabi nito nang matapos silang kumain. Ha? Bakit naman? Okay lang naman ako maglibot mag-isa. Isa pa may dala akong swimsuit. Gusto kong maligo. Ines na sabi niya. No, just wait for me. At tumayo na to at inaya na siyang bumalik ng kwarto nila. Ilang sandali pa umalis na to. Mabilis siyang nagpalit ng swimsuit at nagsuot ng roba bago lumabas. Bahala ka, Marco. Basta mag-enjoy ako. Ngising niyang kausap sa sarili. Halos iilan lang tao sa may pool area nang dumating siya. Nang tanggalan niya ang suot niyang roba, napatingin ng dalawang foreigner na lalaki katabi niya. Well, hindi pa pala kumukupas ang alindog niya, kahit sinasabi ni Marco na marami na siyang stretch marks. Nakakailang langoy na siya nang biglang mapagod. Kagad naman siyang tumayo at nagsuot ng roba. Akmang aalis na siya, nalapitan siya ng isang lalaki. Excuse me, miss? Yes? Takang tanong niya rito. I'm from Italy. I find you really attractive. Would you mind if I invite you for dinner tonight? Nakangiting sabi nito. Yes, I mind. Bigla naman siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Lumapit to sa kanila, tinapit siya sa bewang. Hi, I am Marco, his husband. Ngiting sabi nito at inalok ang isang kamay. Oh, I'm sorry. I thought she's still single. By the way, I'm Steve. Good luck to the both of you. Ngiti nito bago tinanggap ang kamay ni Marco at mabilis ding nagpaalam. Nang balingan siya ni Marco, kita niyang inis ng tingin nito. Na makarating sa kwarto nila, inis nitong sinara ang pintuan. I told you not to go out alone, hindi ba? I told you, kaya ko mag-isa. Inis ding sagot niya rito. Kaya ka siguro sumama rito, no? Para makipag-flirt sa mga lalaki? Sa sunod pala, ikukulong na lang kita sa bahay. Galit na sabi nito. Naputo lang sasabihin niya nang bigla may kumatok. Nang buksan ni Marco ang pintuan ng isang babaeng may hawak na champagnon. Good afternoon po. This is for Miss Mika Villa Agustin po from Mr. William. Ngiti ng babae. What? Sinong William? Takang tanong ni Marco. Mabilis naman siyang sumagot. Don't you remember him? Trina's half-brother. Ines na sabi niya. Oh, damn. Ibalik mo sa kanya yan because we don't need that. And to correct you, she is Mrs. Mika Gamboa. Just tell him that. Ines na sabi pa nito at mabilis na sinara ang pintuan. Marco, why did you do that? Gulat na tanong niya. Why? Did he know that we are here? I accidentally met him a while ago. Seryosong sabi niya rito. Ines na tumingin to sa kanya. That's why I don't allow you to go out by yourself. Kung sino-sino tuloy nakakasalubong mo. This will be the last time na lalabas ka without me. Dahil kapag inulit mo pa to, I swear, hindi ka na makakapaglakad palabas. Seryosong sabi nito at mabilis nang pumasok ng banyo. High blood naman masyado. Kulang siguro sa subo.